24, 1 to 28. Bago po tayo magsimula basahin, tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Panginoon, ngayong umagang ito, hinihingi namin ang gabay at patnubay mo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang tumulong sa bawat isa sa amin. Ikaw po magpahayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang ang aba at makasalanang lingkod mo bilang daluyan ng pagpapala. Ginawa ang bawat anak mo na dito ay mag-bless, matuto, ma-rebuke at tumatag sa pananampalataya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe ngayong umaga. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So turn your Bibles to Joshua chapter 24, 1 to 28. Babasahin ko po at sundan nyo sa inyong mga Biblia. So sabi diyan, nagsalita si Josue sa mga tao sa Shechem. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel, at sila yung marap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupain iyon. Dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Binigay ko sa kanya si Isaac. At kay Isaac ay binigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron sa pamagitan ng mga salot, ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Inabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama ko muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksiyan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo, sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpahin kayo. Hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon, sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, niligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo sa ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Eteo, Girgeseo, Hibita at Jebuseo. Ngunit sila ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ng dalawang haring Amoreo, at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo binungkal. Pinatila ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lang ang inyong paglingkuran. Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitiran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksiyan din namin ang mga kapabalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinadaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh
Sa lupain ito ang mga Amoreyong naninirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod pagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at siya ay mapalibuguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang likulin kayo sa kabila ng kanyang kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Sinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, tinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh at sinabi niyang sa lahat, tignan ninyo, ang batong ito ang ating saksi. Narinig ninyo ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Salamat sa salita ng Diyos. Ang nabasa natin, ang banal, hindi nagkakamali at makapangyarihang salita ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga kapatid na andito para celebrate ang araw ng Panginoon o Lord's Day. Ang ating bersikulo ay matatagpuan sa Joshua chapter 24:15, yung ating main verse. Sa English, as for me and my whole house, we will serve the Lord. Ang context po nito ay nung panahon na matanda na si Joshua at sa panahon ito ay matagumpay na nilang nakuha ang buong lupain ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno na si Abraham, si Isaac at si Jacob. Dito ho, napaghati-hatian na ng bawat tribo ng Israel ang lupain. Sa panahon ito, malapit nang magpaalam si Joshua bilang leader nila. At nagpatawag siya ng isang farewell speech o talumpati na pinapaalala niya ang katapatan ng Panginoong Yahweh sa kanila at sila ay binibigyan ng challenge na maging tapat at committed kay Yahweh at pagpapaalala ng covenant ng Panginoon sa kanila. Yung chapter 2 hanggang 13 ay mensahe ni Joshua na pagpapaalala ng mga ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Mula kay Abraham na tinawag niya sa paganong bansa at sa panahon ni Joshua noon dito na nakuha na nila ang lahat ng lupain sa bayan ng Israel. Pinulpil ng Diyos ang promise niya sa mga Israelita. Yung 12 tribes may mga lupa na sila. So doon po ang tawag sa kanila talaga bansang Israel. Kaya lang naman nahati yan, naging Palestina, yung kalahati, nung durugin ng Roman Empire, nung 125, at natalo ang mga Hudyo, tinawag yung mga naiwang tao doon na Palestine. Hanggang ngayon, hati pa rin yung bayan. Pero dito, bago iyon, ang buong bansa na iyon ay pag-aari ng mga Hudyo. At nag-farewell speech si Joshua at challenge niya yung mga tao na magpasya na sila ay magpahayag ng kanilang katapatan at commitment kay Yahweh ng may urgency. Ngayon din, hindi lang niya sila challenge, siya rin mismo ay nagpakita ng isang halimbawa. Ipinahayag ni Josue ang kanilang commitment
bilang sambahayan kay Yahweh. Dito nakita natin kung gaano kahalaga ang family commitment para sa Diyos. This morning, ito po ang ating message. A commitment, a decided commitment. Kaya sabi ni Joshua, ngayong araw na ito, magpasya kayo. Magpasya means mag-decide kayo kung babalik kayo sa mga Diyos-Diyosan na nandun sa paligid niyo o paglilingkuran ninyo si Yahweh. At yun po ang title ng ating message, Decided Commitment. At yan yung ating main verse, sabi ni Joshua, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng mga ininuno nyo? O ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba sa lupain ng nasakop nila? Pero sabi ni Joshua, kami ng aming sambahayan kay Yahweh lang maglilingkod. Isang mensahe ng decididong commitment mula kay Joshua. At yun ho ang kailangan ng bawat isa sa iglesyang ito. Mga Kristiyanong, merong decididong commitment para maglingkod sa Diyos. Alam niyo ho, gaya nga na example ko kanina na kung makukulong, konti lang talaga yung sasama kay Duterte. At yung sasama na nandun, meron pang personal agenda yung mga yun. Hindi talaga committed yun. Ang kwan lalo para sumikat, para makilala. Pero wag nawa maapektuhan ng church natin ng mga ganong epidemic ngayon na merong yung kumbaga sa salita lang pero hindi nakikita sa buhay at sa gawa ang commitment. Kaya po, isang paalala ng Panginoon sa atin ang message ngayon na decided commitment. So meron tayong tatlong puntos. A decided commitment to God and to His church is a family matters. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pangalawa po, a decided commitment to God and His church is persuaded by the goodness of God. Binubunsod o tinutulak ng kabutihan ng Diyos ang pagiging committed natin. Kaya sabi ni Joshua, bago niya i-challenge, pinaalala niya muna yung kabutihan ng Diyos mula kay Abraham hanggang sa panahon nila na pag-aari na nila ang lupain. Kaya yung dalawang points, a decided commitment to God and His church is persuaded by the goodness of God. Pangatlo, ang decided commitment to God is not yielding and consistent. Ang decided commitment sa Diyos at sa church ay hindi nababaluktot at consistent. So, pagkatapos niya mag-commit ng mga tao, challenge ni Joshua, sabi niya, hindi nyo kayang maglingkod kay Yahweh. Kasi banal siya. Paparusahan niya kayo pag nagkasala kayo. Lilipulin niya kayo, hindi siya manghihinayang na lipulin kayo kahit naging mabuti siya sa inyo. So, yun o yung ating tatlong puntos. And Lord willing, matapos natin ng mabilis ng tumatanim sa puso at isip ng bawat isa. Ang first point, decided commitment to God and His church is a family matter. Sabi ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Alam nyo, alam ni Joshua ang kahalagahan ng pamilya na maglilingkod kay Yahweh. Alam ni Joshua ang kahalagahan ng mga magulang bilang tagapanguna sa pamilya para sa Diyos. Alam ni Joshua na ang magulang ang may pinakamalaking impluwensya sa mga anak sa loob, sa labas ng tahanan. Ang lalaki ang impluwensya sa kanyang asawang babae, ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, gayon din sa mga anak. Kaya nga po, napakalaki ng impluwensya ng isang tatay, ng isang nanay sa kanilang pamilya kung paano magkaroon ng isang desididong commitment sa Diyos at sa kanyang iglesia. Nasa kamay ng ama at ina kung masisira, mabubuo, magugulo ang pananampalataya ng kanyang pamilya. Bagamat ito'y nasa Diyos, may pananagutan ng bawat
magulang, bawat nanay at tatay. Kung masisira, magtatagumpay ang buhay ng mga anak, ay may malaking impluensya ang magulang dito. Kaya nga, sa uling panahon ng buhay ni Joshua, sa kanyang talumpati, pinahayag niya ng kabutihan at katapatan ng Diyos kasabay ng pagpapahayag na sila at ang kanyang sambahayan ay totoong maglilingkod sa tunay na Diyos. Noong panahon na ito, napapaligiran sila ng iba't ibang klase ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga ninuno nila nung ilabas ng Diyos, noong panahon ni Moises, sumamba sa isang toro na ang tawag nila ay Yahweh. So, na-experience ng mga Israelita na ito ang mga Diyos-Diyosan sa paligid. Buong tatag na sinabi ni Joshua sa kanila, kami at ang aming pamilya kay Yahweh kami. Ako bilang si Joshua, gagabayan ako ang aking pamilya. Napakahalaga po ng sa bawat tatay, bawat nanay, bawat anak ang mensahe na to. How do we lead our family to God? To be committed to God and His church. Paano ho? Umpisahan natin sa pamamagitan ng pamupanguna sa kanila para ipaalala ang kabutihan, pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Hindi ho pwede na maririnig lang nila ang kabutihan, pag-ibig at katotohanan ng Diyos paglinggo lang. Dapat Lunes hanggang Sabado ay nire-remind natin ang mga anak natin, ang magulang natin, kapatid natin ng kabutihan ng Diyos. Kung paano niligtas ng Diyos ang mga makasalanan, kung paano pinagaling ang mga may sakit, kung paano pinapakain kayo araw-araw, kung paano iniingatan mula sa kamatayan, sa kasakitan at karamdaman, kung paano pinoprovide ng Diyos ang kabutihan, ang bawat tao sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Bilang tagapanguna ng isang sambahayan, paano may lead sila? Lead them to remember the goodness, the love, and the truthfulness of God. So, ang decided commitment sa Diyos, sa church niya ay family matters at bilang pamilya, dapat alalahanin nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa inyo. Gaano kayo minahal ng Diyos. Gaano katotoo ang Diyos. Yung mga simpleng pagising, anak, magpasalamat ka sa Diyos kasi gumising ka ngayon. Anak, magpasalamat ka kay Jesus kasi ipinako siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan. Kaya nga po, family matters ang decided commitment. Lead them to remember the goodness, the love, the truthfulness of God. Kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sino bang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lead them to proper and right interpretation sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang isang sambahayan na hindi alam ang tamang interpretasyon ng salita ng Diyos ay gagawa ng sarili nilang interpretasyon. Kaya bilang mga magulang, dapat tayo ay marunong ng hermeneutics, alam natin paano unawain ng Diyos, ang salita ng Diyos, para mapapangunahan natin ang ating pamilya para sa salita ng Diyos. Sabi ng Joshua 1:8-9, yung gulay-gulay ng salita ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Nire-remind ng Diyos si Joshua ng kanyang tungkulin sa bayan na yun para pahalagahan ang Word of God. Tayo rin ho, bilang mga magulang, bilang tagapanguna sa tahanan ng sambahayan, para maging committed yung ating mga anak, kapatid, asawa, tayo rin mismo para maging committed, dapat alam natin ang tamang pag-unawa sa salita ng Diyos. At ang una kong tuturo sa mga tao na bumabasa ng salita ng Diyos, hindi tungkol sa iyo una ang Biblia. Ito ay tungkol kay Jesu Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, pag mali ang interpretation ng tao sa Biblia, isipin niya para sa kanya yon, siya ang bida. Palagi nang ipapasok ang sarili niya roon na parang utusan niya ang Diyos, parang genie niya ang Diyos. Nakakatakot po ang gano'n. Yun ay blasphemy. Pag in-interpret mo ang Biblia, dapat una mong makita, si Kristo ito.
para kay Kristo ito. At ang reason, para maligtas kami sa aming mga kasalanan. So para magkaroon ng decided commitment sa Diyos, sa church, ang isang pamilya bilang tagapanguna, dapat to ilid natin sila sa tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Bukod doon, family matters ang commitment sa Diyos at sa iglesia. Para magawa natin yan, ilid natin sila na tumalikod sa mga maling Diyos-Diyosan. Di ba sabi ni Joshua? Dyan ba kayo sa mga Diyos-Diyosan niyo? Pero kami ng sambahayan, dito kami. As a father, as a mother, bilang Kristiyano sa loob ng sambahayan, tayo ang manguna para ilayo sila sa mga maling Diyos, mga maling katuruan, mga maling ebanghelyo. Maraming maling ebanghelyo, yung social gospel, yung prosperity gospel, yung mga gospel na hindi nakasentro kay Kristo, yung mga gospel na nakasentro sa pagyaman, sa magandang buhay, mga gospel na nakasentro sa sistema ng mundong ito ay hindi totoong gospel. Isa lang ang totoong gospel, nakasentro sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ilid natin sila na umalayo sa mga ganung Diyos-Diyosan, mga kapatid. Lead them to turn away from the system of this world. Alam niyo, ang problema ng mga church ngayon, gusto nilang ipasok yung sistema ng mundo sa loob ng iglesia na ang sabi ng Diyos na huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero yung way ng worship, gusto nilang ipasok yung takbo ng mundo. Yung way ng preaching, gusto nilang ipasok yung takbo ng mundo lang. Ang pasok ay tungkol sa magandang buhay, magandang kalusugan, magandang pangarap tungkol sa tao. Pero hindi ho yun, sabi ng Bible, Romans 12:2, huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya, ilid natin silang tumalikod sa mga maling katuruan, maling ebanghelyo, sa mga idolatry na nandito nagkalat sa ating mundo, mga kapatid. Nagkalat po yan, yung sistema ng mundo. Kapag hindi mo sila nilidyan, darating ang panahon, sila mismo ay tatanggapin yun parang tama. Sabi ni Joshua sa mga Israelita noon, diyan ba kayo sa mga Diyos-Diyosan na sinamba ng inyong mga ninuno? O Diyos-Diyosan ng mga tao na inabutan natin dito. Pero kami, ang aking pamilya, kami ay maglilingkod kay Yahweh sa tunay na Diyos. Ilid natin sila sa totoong Diyos. Mga kapatid, ilid natin sila sa totoong worship. Yung tinatawag natin na regulative principle of worship, kung ano lang yung nakasulat sa Biblia. Alam nyo, maraming church ngayon na ang mga member ng church, hindi mo alam kung ligtas sila dahil ang gusto lang nila yung tugtugan. Gusto nila yung fellowship. Gusto nila yung mga masasayang mangyayari sa church, pero ayaw nila kay Kristo. Ayaw nila sa commitment, ayaw nila sa sufferings, gusto nila fellowship, sounds, magandang tugtog, friendship. Pero ayaw nila kay Kristo. Ilayo natin sila sa mga ganong paniniwala. Ang dapat ilid natin sila sa totoong pagsamba. Pagsamba kay Kristo. Kaya kung family matters. Decided commitment to God at sa kanyang iglesia ay family matters. Dahil family matters to, tayo ang manguna para maglingkod sila sa Diyos, mga kapatid. Kung ang isang ama hindi naglilingkod sa Diyos, ano ang expect natin sa kanyang anak? Kung ang isang ama hindi mahalaga sa kanyang Diyos at ang Biblia, ano ang expect natin sa kanyang anak? Kung ang isang Kristiyano hindi nakikita sa kanya yung pagmamahal sa Diyos, sa iglesia, sa church, sa Bible, anong na-expect sa kanya ng unbeliever? Family matters ito. Decided commitment sa Diyos at sa church. Kung ikaw na ama ng tahanan, kung ikaw na ina ng tahanan, walang time sa Diyos, walang panahon sa Diyos, hindi mahalaga ang salita ng Diyos, what do we expect from our children? Kaya nga po, ang point, ang decided commitment ay family matters. At ang napakahalaga, parents' example of commitment to God and to His church is important.
Dahil kung hindi mahalaga sa atin, hindi pahalagahan ng ating sambahayanan. Where our commitment is, there is our hearts and worship. Kung nasaan ang ating commitment, andon ang ating puso at pagsamba. Ang mensahe na ito ay hindi para saktan tayo, kundi para turuan tayo na isama ang ating pamilya sa pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa Kanyang iglesia dahil ang decided commitment is a family matters. Ang challenge sa mga magulang, sa mga Kristiyano na tayo dapat ang maging best and good example ng totoong decided commitment sa Diyos at sa ating local church na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam nyo, natutuwa ako sa atin. Meron tayong 2 lamesa, 4 na pala. Kung papagawa po yan, 5,000, mga ganon. Pero may ginagamit ang Diyos para makatulong. Marami na rin sa atin ang nag-i-invite. Marami rin sa atin ang talagang nagmamature na sa pananampalataya. Ituloy ho natin kasama ang ating pamilya. Yung decided commitment natin sa Diyos at sa iglesia nito, dapat kasama natin yung buong pamilya natin. Ipag-pray natin sila na dumating ang panahon, makasama natin umaawit, naririnig natin yung mga anak natin na inaawit yung papuri sa Diyos. Naririnig natin yung anak natin na ginagamit ng Panginoon para ipahayag yung salita ng Diyos. Mga kapatid, salamat sa bawat isa sa inyo. Kayo ang kalakasan. Every time na may nakikita ako na kapatid sa pananampalataya na committed sa gawain ng church, lumalakas ang inyong pastor. Kanina po, nung dumating yung isa sa kapatid, anong ginawa niya? Kinuha niya kagad yung Bible, inikot niya. Alam niyo, natutuwa ako, nagagala ko dahil hindi ko na kailangan utusan. Alam niya na yung gagawin ko. Ganun o, yung mga hindi hinaangad ng Diyos na gagawin mo yung mga malalaking bagay, yung mga simpleng ginagawa mo para sa kalwalatian ng Diyos, napakalaki. Kaya nga po, decided commitment to God is family matters. Pangalawa ho, decided commitment to God and His church is persuaded by the goodness of God. Sa verse 13, pinahayag ni Joshua ang kabutihan at pag-ingat ng Diyos. Ang decided commitment ay dapat ibinubunsod ng pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Pag ang motivation mo ay si pastor, ang motivation mo ay si brother o si sister, ang motivation mo ay personal interest, yung commitment mo pagdating ng panahon, mawawala yan. Pero kung ang motivation mo ang kabutihan ng Diyos, mananatili iyan. At yan ang gustong sabihin ni Joshua sa kanila. Kaya bago niya i-challenge na maging committed sila, ipinahayag niya ang kabutihan at pag-iingat ng Diyos. Sabi ni Joshua, si Abraham, galing kay Tera yan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kinuha ko si Abraham, dinala ko siya sa lupain. Ibinigay ko sa kanya si Isaac. Tignan mo, sabi, ibinigay ko sa kanya si Isaac kasi baog si Sarah. Ngayon kay Isaac, binigay naman si Esau sa si Jacob. Binigay yung lupa kay Esau sa Seir. Tapos si Jacob na pumunta ng Egypto. Ngayon, inilabas sila. Binigay sa kanila yung lupain, yung mga kabutihan ng Diyos. Iniramay sa kanila bilang motivation nila para magkaroon ng decided na commitment sa Diyos at sa Kanyang church. Why be committed to God and His church? Bakit tayo magiging committed sa Diyos at sa iglesia nito? Hindi dahil kailangan ka ng Diyos. Hindi dahil hindi magpapatuloy ang gawain kung wala ka. Kundi dahil mabuti ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos. Tignan mo ang buhay mo 10 taon nakaraan. Kung paano ka pinagpala ng Diyos. Kung paano ka iningatan ng Diyos. Kung paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya. At yun ang unang mensahe ni Joshua sa mga Israelita. At yun din ang message ngayong umaga. Para sa decided commitment mo sa Diyos at sa church, dapat ang reason mo ang kabutihan ng Diyos. True and genuine believers must have a decided commitment to God dahil sa kabutihan ng Diyos. At alam niyo mo, yung greatest motivation ng kabutihan ng Diyos,
pinakita ng Ebanghelyo kung paano ang Diyos na nagkatawang tao naging tagapamagitan sa mga taong makasalanan. At wala na pong matatag na motibasyon para maging committed tayo sa Diyos, kundi si Jesus at ang kanyang gospel. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng membership ng isang lokal na iglesia dahil alam natin kung sino ang mga naligtas at sino yung mga taong may decided commitment sa Panginoon. Kung sino yung may covenant sa Diyos. Alam niyo, sabi ni Joshua, di ba nung nag-commit na yung mga nilista niya sa bato yung mga magiging batas para sa kanila. Reminder ng isang tipan nila sa Diyos. At sabi ni Joshua ganito, kung hindi kayo susunod sa tipan ninyo sa Diyos, hindi siya manghihinayang na lipulin kayo kahit mabuti kayo sa Kanya. Ayo po bilang mga covenant members ng church, bagamat hindi natin masusunod ng perfecto, may repentance, humingi tayo ng tawad, pero sikapin pa rin natin na maging tapat tayo sa tipan natin sa Diyos. Ang mga unbelievers hindi kayang maging committed sa Diyos at sa church. Dahil wala naman talaga silang relasyon kay Kristo. Pero yung mga taong niligtas na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay dapat merong totoong commitment, a decided commitment. At ang totoong commitment ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsubok. Yung mga totoong nagmamahal kay Jesus, pag dumating yung pagsubok, hindi sila basta bibigay. Hindi sila basta aayaw, hindi sila basta magkukompromiso. Isang kwento ko, yung kwento ni Apostol Pablo, kung paano nasubok yung kanyang commitment sa Diyos sa pamamagitan nila Pedro at Bernabe. Sa Galatia chapter 2 verse 20, sabi diyan, nung subukin ang commitment ni Pablo sa salita ng Diyos kay Kristo, alam niyo ang motivation niya para i-rebuke si Pedro at si Barnabas, sabi ng Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ginabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Nang masubok ang commitment ni Apostol Pablo sa Diyos at sa gospel dahil sa pagpapaimbabaw na ginagawa ni Pedro at Bernabe, sinaway niya sila. Kahit mga kaibigan niya to, kahit mga malalapit ito sa kanya, at ang reason kaya niya nagawa yon sa Galatia 2:20 kasi minahal siya ng anak ng Diyos. Tayo po, pag sinusubok ang ating commitment, pag sinusubok ang ating pagnanais na maging tapat sa iglesia, sa Diyos, ang lagi nating tatandaan, mahal tayo ng Diyos, kaya natin ito pagtatagumpayan. So when times our commitment to God and to His church are tested, we look at the cross of Christ. Mga kapatid, kung commitment ang pag-uusapan, walang mas ibang committed kundi ang Panginoong Jesus. Pangatlo at huling message, decided commitment to God and to His church is not yielding and consistent. Ibig sabihin, hindi tumitiklop. So nung sa verse 10, sinabi ni Joshua sa mga taong bayan, hindi nyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal. Mapalibugo yung Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsubay at pagkasala. Kapag tinalikuran ninyo siya, naglingkod kayo sa mga ibang Diyos, kapaputan niya kayo. At paparusahan, hindi niya panghinayakang lipulin kayo sa kabila ng kanyang kabutihan sa inyo. Alam niyo, yung mga Israelita, instead na tumalikod sila, sabi niya, hindi po mangyayari yan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Nang tines yung commitment, nag-persist sila na hindi po mangyayari yan. Kaya sabi ni Joshua, kayo na rin ang saksi, pinili niyo paglingkuran si Yahweh.
Sumagot ulit sila, opo, saksi kami. Sinabi muli ni Joshua, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Kung mag-decide tayo, maging committed sa Lord, itatapon natin yung dati nating mga Diyos-Diyosang. Diyos-Diyosang sarili, Diyos-Diyosang material, Diyos-Diyosang humahadlang para hindi masamba ang Diyos. Dahil kung hindi natin tatapon, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos ang half committed. Dahil ang half committed ay not committed. Ang tinatanggap lang ng Diyos yung totoo commitment. Kaya sabi ng mga tao sa 24, sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang utos. Joshua challenged the people in their promised commitment. Sila'y tumugon na may pagnanais maglingkod sa Diyos. Kaya nga ho, yung mga tao na ito, nakausap ni Joshua, ang tawag sa kanila ay Joshua generation. At alam nyo ho, sa verse 31, lahat ng mga tao na yon, nagpatuloy ho yun. Sa 31, naglingkod kay Yahweh ang sambayanang Israel habang nabubuhay si Joshua. Nawa ko, mga kapatid, habang nabubuhay tayo rito at ang ating pamilya, mananatili ang ating commitment sa Diyos at sa kanyang iglesia rito. Sabi rito sa 31, kahit wala na siya, wala na si Joshua, nananatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Lahat po ng tao na iyon na nanumpa sa harapan ng Diyos ng decided commitment, lahat po yun naglingkod ng totoo. At ang Joshua generation ay mga totoong naglilingkod kay Yahweh. Pero alam nyo, ito nakakalungkot, hindi sila nakapag-disciple. After namatay yung mga tao na yon, sa hukom, sa Judges, chapter 2, verse 6 to 10, ang mga tao na yon hindi na ipasa yung commitment, hindi na ipasa sa mga salinlahi. Ang nangyari, sa Judges, hukom 2:16, pagkamatay ni Joshua, pinalakad na ni Joshua ang mga Israelita sa kanilang mga tiniran ng ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at nilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain, kaburunan ng Ephraim sa gawing ilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Joshua. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, ang mga sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Alam niyo, ang ginawa ng mga next generation, sumamba ulit sila sa Diyos. Pero dito, nakita natin kung gaano kahalaga ang commitment na hindi napabali, hindi yumuyuko at consistent. A true decided commitment to God sa kanyang iglesia ay hindi yuyuko, hindi mapabali, mananatili pag dumating ang pagsubok at mananatili kahit mag-persist ang pagsubok na consistently. Yung nga yung example ko, nung si Pablo mates ang commitment niya sa gospel at kay Christ, sa Galatia 2:11-14, andyan niya tayo. Sabi niya, subalit nang dumating si Pedro sa Antikia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hentil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi nakasalo sa mga hentil. Dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais tuliin din ng mga hentil. At kumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita ko ang kanilang kinikilos at hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nila, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil,
at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Nung subukin ang commitment ni Pablo sa gospel at kay Christ, nagpapaimbabaw, nagiging hypocrite si Pedro at si Bernabe. Alam niyo, hindi siya nagdalawang isip na i-rebuke sila. Kahit na sa isipan, malamang sa kaisipan ni Pablo, kaibigan ko si Bernabe. Kasi ano to kasama ko sa ministry, si Pedro, apostol to Pero alam niyo ho, sa Galatia 2:20, pagkatapos siya ni 11:14, bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob i-rebuke si Pedro at si Bernabe? Dahil kay Kristo. Pag sinusubok ko ang ating commitment, alalahanin natin si Kristo. Alalahanin natin ang gospel. Alalahanin natin ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. At merong mga kwento ng commitment sa Old Testament, kagaya ni Daniel. Nung subukin ang commitment ni Daniel, sa Daniel 1, kay Nebuchadnezzar, alam niyo ho, hindi natinag ang commitment ni Daniel. Hindi niya kinain yung pinapakain na pagkain ng hari. Dahil ayaw niya magkompromiso. Sa Daniel 6 naman, nang subukin ang commitment ni Daniel na wag mananalangin sa kanyang Diyos, hindi nagpatinag si Daniel kahit na ang kapalit doon ay hahagis siya sa kulungan ng leon. Isa si Daniel, pero si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng commitment. Ang maluwalhating anak ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa Ama ay naging tagapamagitan sa mga taong makasalanan. At dahil dito, committed siya na siya isang Diyos magiging tao. Di ba? Dahil sa covenant niya sa Ama na magiging tagapamagitan siya sa taong makasalanan, ang commitment niya, magiging tao siya. At pag naging tao siya, siya ay mamumuhay sa makasalanang mundo. Bukod pa ron, siya ay ipapaon sa krus, aalipustahin, bubugbugin. Pero, pinanatili ng Panginoong Jesus ang kanyang commitment. Isang Diyos. Sinuot ang pagiging tao para magbuhay sa mundong ito kasama ang makasalanan, para maaligtas ang mga makasalanang kagaya natin. Sa Pilipos 2:6-8, sabi niya, kahit siya'y tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Inubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos at maging katulad ng isang alipin. Pinanganak siya katulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Si Kristo ay isang halimbawa ng matibay at matatag na decided commitment. Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang taong makasalanan. Kahanga-hanga, kamangha-mangha ang commitment ng ating Panginoong Jesus. Then here we are, wala tayong commitment para ibahagi yung ginawa ni Kristo. Si Kristo nag-commit, isang Diyos, namatay sa krus, tapos tayo, wala tayong commitment para ibahagi yung ginawa ni Jesus. Nakakahiya. Napaka makasarili. We are so selfish. Si Kristo committed to save us, to die for us, then tayo, hindi natin magawang mag-share ng Word of God dahil nahihiya tayo, dahil busy tayo. Hindi ba napaka-selfish noon? Napaka-yabang noon na busy kasi ako kasi marami kaming ginagawa. Meron akong inaasikaso, wala akong time sa gawain, wala akong time sa ministry. Iyon ang sukli natin sa ginawang commitment ng Panginoong Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Arrogant, kayabangan, pagmamataas na wala tayong time i-share ang gospel, wala tayong time mag-outreach, wala tayong time magsimba, wala tayong time mag-prayer meeting, wala tayong time gawin yung mga gawain sa church. Ganun ba natin?
susuklian ang commitment na binigay ng Panginoong Jesus para iligtas yung mga makasalanan kagaya natin? We are so selfish. Selfish. Christ died for us. Pinulpil niya yung kautusan na buhay siya rito. Nawa, hindi dapat ganun ang ating sukli. Dapat ang sukli natin isang decided commitment sa Diyos, sa church, na hindi nababali at consistent. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng outreach. Sabado, ibabalik natin yung gawain para sa mga bata rito, 4 to 6. Para ipahayag yung ginawa ni Kristo. Para akayin sila sa pananampalataya kay Kristo. Magkakaroon din tayo ng outreach sa phase 1 para doon mas lumawak ang gawain. Magkakaroon din ng outreach sa Northville, sa Saint Martha, ay sa PNP. Kahit 2 tao, 3 bata. At kailangan ng iglesyang ito ang decided commitment ng bawat isa. Una sa pananalangin, una sa pakikibahagi kung hindi kayo busy. Pangatlo naman sa pagbibigay ng mga kaloob, mga katulong para sa pagpapakain sa mga batang ito. Nawa, huwag nating suklian ang ginawa ni Kristo ng busy ako, wala akong time, hindi ako. Mga kapatid, si Kristo, kahanga-hanga ang kanyang commitment. Hindi natin ito matutumbasan, pero yung ibigay natin, yung oras natin sa gawain ng church, ibigay natin yung may bibigay natin ng hindi napipilitan, may kagalakan, ay isang napakagandang pagbabahagi ng isang tao na may decided commitment. Na pag-usapan namin na magkakaroon nga ulit ng outreach sa 4 na lugar, pero ito ay isang beses lang isang buwan at 2 oras lang po ito. Ang kailangan lang po natin ay kung merong bakante oras, pumunta, kung makakapanalangin sa umaga, sa gabi, ipanalangin palagi. Kung meron tayong may tutulong, pinansyal, magbigay. At hindi mo ito para kay pastor. Hindi mo ito para sa akin. Ito ay para sa mga taong nangangailangan ng gospel. Kasama ko ito sa decided commitment natin sa Diyos. Pero ito ang maganda, mga kapatid. Hindi mo malalamangan ang Diyos. The more na pinapakita natin ang generous commitment through our body sa paglilingkod, sa mga kaloob sa atin, the more na tinutumbasan ito ng Panginoon. Wala akong nag-commit sa Panginoon na pagdating sa dulo ng buhay niya, sasabihin niya, lugi. Wala akong. Walang nag-commit sa Panginoon at sa kanyang local church yun na faithful, pinapangaral ang salita ng Panginoon, sasabihin niya, sayang, wala ko. Lagi nilang sinasabi, kulang pa ang buhay ko, gusto ko pa. Nga mga kapatid, hinihingi ang commitment ng bawat member ng church, ang bawat sumasampalataya kay Kristo. Commitment sa Diyos, commitment sa kanyang iglesia. So, ating conclusion, commitment to God, to the church is family matters. Commitment to God, to the church ay persuaded ng kabutihan ng Diyos. Ang commitment sa Diyos at sa church ay dapat hindi nababali at consistent. Pag dumating kasi yung tukso, yung test ng commitment mo, kung ang motivation mo yung tao, kung ito ay nakamotivate sa anumang bagay, alam mo, mababali ka, yield ka. Pero kung sa kabutihan ng Diyos, hindi ka mag-yield. Kung si Kristo, hindi ka mag-yield at mananatiling consistent. Muli, sa verse 27, sabi ni Joshua, pagkatapos makuha ang commitment ng mga tao nagkaroon ng tipan, nagkaroon sila ng tipan sa Diyos. At sinabi niya sa lahat, tignan niyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig dito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo. Kapag kayo'y tumalikod sa Diyos, pagkatapos pinalis na ni Joshua ang mga tao, tumuwi sila sa kanilang lupain. Tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig ito ng lahat ang sinabi sa atin ni Yahweh. Ito ang magiging saksi laban sa inyo.
kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Every time na hawak natin yung ating covenant sa Diyos, tignan niyo po iyon. Iyon ang saksi ng inyong pakikipagtipan sa iglesyang ito at sa ating Diyos. At kapag tayo'y tumalikod, nawa, wag naman, bagkos tuwing makikita natin iyon, ipaalala sa atin si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako. Mga kapatid, nire-remind ko ang mga covenant members tungkol sa kanilang commitment sa Diyos at sa Iglesia. Ang biyaya at pagpapala ng pagsunod sa Diyos spiritually, physically, emotionally. Pero ang curse sa mga nagdi-disobey at hindi nagiging tapat sa covenant niya sa Diyos. Pero alam niyo ho, yung mga kasama ni Joshua, yung panahon na yon, lahat sila nag-obey sa covenant sa Diyos. Alam niyo, motivation nila yung kabutihan ng Diyos. As we obey the covenant sa atin ng Diyos, ang motivation natin si Kristo, ang kanyang Ebanghelyo. Kung meron pa ho dito na wala kay Kristo, nakakatakot ang iyong kalagayan. Naging mabuti ang Diyos sa iyo. Mula nang ipanganak ka sa mundong ito, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng tinangkilik mo, magulang, pamilya, mga bagay na meron ka, yung pagkain, lahat yan galing sa Diyos. At kung hindi ka naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, nakakatakot ang kalagayan mo dahil pag dumating ang panahon na nawala ka sa mundong ito at hindi ka tumanggap kay Kristo, ikaw ay paparusahan niya. Kaya ngayong umagang ito, kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka sa Kanya, pagsisiyan mo ang mga kasalanan mo, talikuran ito at sumampalataya kay Kristo, at makipagtipan ka sa Diyos na ikaw ay magkakaroon ng decided commitment sa Diyos at sa Kanyang Iglesia. Pero pag ikaw ay na kay Kristo na kapatid at member ka ng church na ito, meron kang tipan sa Diyos at sa Iglesia ito, be faithful kapatid. Remind yourself na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, at totoo at tunay ang Diyos. Nawa ang mensahe ngayong umagang ito ay naging biyaya at magpapalak sa bawat isa. Tayo